Mariing itinanggi ni Coach Chot Reyes na meron silang problema kay Bolbol. Ayon sa kanya, handa at bukas ang communication nila sa loob ng TNT. Muli namang ibinahagi ni Michael Phillips ang hangaring makapasok sa hanay ng Gilas, Pilipinas. Ibinunyag nito ang malimit na ugnayan sa grupo ng pambansang koponan. At si Jalen Johnson ng Rain or Shine, handa rin naman samahan ng Gilas sakaling bigyan siya ng pagkakataong makabilang sa hanay nito. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Itinanggi ni Coach Chot Reyes na sakit ng ulo niya si Bolbol. Ayon sa veteranong coach, hindi nagiging problema ang dating NBA player. Kabaligtaran sa mga kumakalat na balita. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Hindi siya naging problema at lagi niya sinasabi sa kanyang mga kasama na kung may nakikita silang mali sa ginagawa niya, ipaalam sa kanya. Kaya bukas siya sa coaching at sa komunikasyon sa kanyang mga kasama. Absent siya sa isang practice dahil nagkaroon siya ng food poisoning bago ang laro namin laban sa Meralco. Hindi siya nakapag-practice pero bukod doon, wala na siyang ibang practice na hindi napuntahan. So makikita sa pahayag ni Coach Chot Reyes na malinaw ang direksyon niya pagdating sa development ng kanyang player. Hindi lang sa stats to meeting yan kundi sa kabuuang laro. Positibo para sa kanya na bukas ang player sa coaching at sa komunikasyon. Isang mahalagang katangian lalo na kung gusto mong mag-improve sa mas mataas na level ng competition, di ba? Kung pagbabasahin ng performance laban sa Terra Firma kung saan nagtala siya ng 35 points, 14 rebounds at 4 na blocks, makikita na bumabalik na si Bolbol sa kanyang offensive dominance. Ipinapakita lang nito mga playoffs na kaya niya mag-adjust at bumawi kagad. Isang senyales ng isang high-level na player, di ba? Pero kahit maganda yung offensive numbers, malinaw pa rin ang punto ni Coach Chot Reyes dito mga playoffs. Marami pang kailangang ayusin, lalo na sa depensa. Binanggit niya yung mga lapses tulad ng hindi agad pagbalik sa transition defense at kakulangan sa communication sa court. Ito yung mga detalye na kadalasang hindi napapansin sa stat sheets pero napakahalaga para manalo ang isang koponan. Sa kabila nito mga playoffs, malaking bagay na bukas ang player sa corrections. Dito pumapasok ang tunay na development, yung willingness na matuto at i-apply ang adjustments. Unti-unti habang naaayos ang depensa at napapanatili ang offensive production, mas magiging kompleto ang kanyang laro at mas lalaki ang ambag niya sa sistema ni Coach Chot at sa tagumpay ng TNT. Samantalay nakabalik na sa bansa si Michael Phillips, nakipagkita na rin umano ito kay Senator Jingo Estrada para sa magiging stint nito sa San Juan Knights ng MPBL. At ang malaking revelasyon, bumalik siya sa bansa para sa oportunidad na makasama sa hanay ng Gilas. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Michael Phillips sa report ni Dadin Quinito Henson ng Philstar. Nakikipag-ugnayan sa akin si Coach Jos Reyes at plano ko rin makipag-connect kay Coach Sean Chambers. Umaasa akong mabigyan ako ng pagkakataon makasama sa Gilas. Nag-message si KQ at excited ako kung makakapaglaro kaming muli ng magkasama. Malinaw din sa pahayag ni Michael Phillips mga ka-playoffs na hindi lang basta interes ang nararamdaman niya, di ba? Talagang may matinding kagustuhan siya maging bahagi ng Gilas Pilipinas. Yung patuloy na communication nila ni Jos Reyes, isang malaking indikasyon po yun na seryoso siya sa pagpasok sa programa ni Coach Tim Cone. Ibig sabihin, hindi ito biglaan o pakitang tao lang. May proseso, may effort, at may malinaw na intensyon na makapasok at mag-contribute sa national team. Dagdag pa rito mga playoffs, ang plano niyang makipag-connect kay Coach Sean Chambers. Nagpapakita po yun ng initiative. Hindi naghihintay si Phillips Siya mismo yung gumagawa ng paraan para makilala ang sistema at ang coaching staff. Sa ganitong approach, mas nagiging maayos ang integration ng isang player dahil mas naiintindihan niya ang expectations at kultura ng team bago pa man siya tuluyang mapasama or makabilang sa lineup, di ba? Yung excitement niya na muling makalaro si Kevin Kembao, isa ring magandang senyalis ng mga playoffs. Ibig sabihin, may existing chemistry na kagad na pwedeng dalahin sa Gilas. Sa international competition, mahalaga ang familiarity at cohesion. At kung may mga players na may built-in connection na sila dyan, mas mabilis makaka-adapt ang team sa loob ng maikling preparation time, di ba? Kung sakaling piliin siya ni Coach Tim Cone, malaki ang maiaambag ni Michael Phillips dito sa Gilas. Kilala siya sa kanyang energy, sa rebounding, and of course, yung defensive presence. Mga aspeto na critical sa FIBA play, di ba? Hindi man siya kagad maging pangunahing scorer, pero ang kanyang hustle, athleticism, at willingness na gawin ang dirty work, pwedeng magbigay ng balanse yan sa lineup. At kung pagsasamahin ang kanyang determination at ang sistema ni Coach Tim Cone, posibleng maging isa siyang valuable piece sa hinaharap ng Gilas Pilipinas mga playoffs. Katulad ni Motor Mike, interesado rin si Jalen Johnson, ang import ng Rain or Shine,
na samahan ng Gilas Pilipinas. Ayon sa kanyang pahayag, hindi siya magdadalawang isip kung hihingi ng pagkakataon na mapabilang siya dito. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Jalen Johnson sa report ng Fast Break sa fastbreak.com.ph. Kung lolobin ng Diyos at kung darating ang pagkakataon, sigurado yan. Simple pero may bigat ang sagot ni Jalen Johnson, mga playoffs ha. If God wills it, ibig sabihin bukas siya sa possibility na maging bahagi ng Gilas Pilipinas. Pero malinaw rin na alam niyang may proseso at tamang timing para dito. Hindi ito pagmamadali, kundi paghihintay sa tamang pagkakataon. Sa ngayon, hindi maikakaila ang impact niya sa Rain or Shine Elasto Painters sa ilalim ni Coach Yang Gao. Ang pagdadala niya sa kupunan sa 6 na sunod na panalo sa Commissioner's Cup, patunay po yan ang kanyang kakayahan. Isang import na hindi lang scorer, kundi all-around player na kaya magdala ng momentum, depensa at leadership sa loob ng court. Kung sakaling mabigyan siya ng pagkakataon sa Gilas mga playoffs, malaking pwede niyang maibigay dito, lalo na sa athleticism, versatility at defensive intensity. Pero hindi rin dapat kalimutan si Justin Brownlee na nananatiling gold standard ng naturalized players, di ba? Okay, nagkakaedad na siya pero naandyan pa rin ang kanyang consistency at leadership. Dito rin pumapasok ang sitwasyon ni Benny Boatwright na hanggang ngayon wala pa ring approval sa naturalization. Kung siya na napakatagal ng usap-usapan, hindi pa rin naaayos ang papeles, mas lalong magiging komplikado siguro ang posibilidad para kay Jalen Johnson sa ngayon. Ibig sabihin lang yan, kahit bukas ang pinto, medyo malayo pa yung proseso bago itutuloy ang mangyari talaga. So guys, maraming salamat.